Actually po, when it comes to faith, I am ahead na nakakilala kay Pastor Al because nakakilala po ako sa Panginoon 1977. Hindi ko na sasabihin kung ano na yung edad ko ngayon. So, almost 45 years na po, my Christian journey in the Lord. Masasabi ko po, it is not a perfect journey. Ano po, kasi ang daming mga lapses, ang daming mga ups and down, ano po, parang roller coaster, sabi nga. Pero I have learned that God specializes in using imperfect people. Ano niyo, ang Diyos ay, dyan ho siya expert eh. Doon ho sa mga imperfect people, doon ho sa mga marami nating failures, and many mistakes that we have done in our life. Ano po. But praise God, alam niyo po, ang tangi pong pinakasandata natin is our faith in God. Ano po. Kaya ho, mahalaga ho yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ano po, ako po ay 24 years na in the ministry. I've started my ministry as a pastorate, ano po, sa Kingdom of Saudi Arabia, 1990 to 1994. Doon ako ginamit ng Panginoon to pioneer a church, ano po, with some believers. At almost 6 of us started a church, ano po, tinatawag ko ngayon, pangalan nila Jesus is Lord Global Ministry. And I praise God for using me na makapag-disciple doon ho ng mga workers and pastors in the kingdom of God. So doon ho nagpasimula. And afterwards, pag uwi ko po, nag-exit ako because I have a great, tawag dito, I have a great faith in the Lord about my family. Kaya ho, after 4 years of staying sa Saudi, I determined to back home, to exit, and finally, para ho ma-oversee yung aking family. Kasi ho, mahirap na lumalaki ang mga bata, ano po, ng malayo ho sa pamilya. Pero marami pa rin hong mga, sabi nga, detours sa family, maraming problema dumating, ano po, pero nakita ko po that it is one of God's way para ho to strengthen my faith and to makilala ko pa ho siya ng mas mataas sa kanyang paraan at sa kanya hong kabutihan sa aking buhay at sa aking pamilya. And I praise God po kasi ho ngayon, I'm enjoying the fruits of the sacrifices that we have for our kids. Ano po kasi they are grown up na sila ho ay maayos ang trabaho at may mga apo at very satisfying po yun hong yung naging fruit of our labor in the Lord habang kami naglilingkod dahil ang Diyos naman ho ay gumagawa sa aming pamilya. Yun ho yung katapatan at kabutihan ng Panginoon. Why I'm telling this? Kasi po, ang atin hong pag-aaralan ngayon is the faith of Moses' parents. Ano po? Kapag tinignan nyo po sa atin hong pag-aaral, ay yun hong hall of faith na binanggit na mga pangalan, hindi ho nabanggit yung pangalan ng magulang ho ni Moses. Dito, binanggit ho si Abel as a worshiping faith, having a worshiping faith. Binanggit ho si Enoch as a walking by faith. Binanggit ho si Noah as a working faith. Ano po? Then Abraham, having an obedient faith. Tapos Isaac, Jacob, and Joseph. Then come at verse 23 of Hebrews chapter 11, ay yun hong parents of Moses. Ano po? Kaya ho yun ho yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito at titignan po natin how God will give us some understanding about the faith of these Moses parents. Pwede ba tayong lahat ay tumayo?
At basahin po natin ng sabay-sabay. Meron ho tayo sa screen. Kasi ho, isang verse lang naman ito. Maiksi lang ho. Kaya siguro, I praise God kasi ho, I see to it na kapag ho ako ay nagpipreach, ay mga 2 oras na introduction. Hindi po, I see to it na mga 40 minutes ay tayo ho ay matatapos. Ano po? So sabay-sabay po tayo. Ano po? Basahin po natin. Nasa screen. Ready? Go. When he was born, hidden because they saw beautiful, they were not afraid of the king's edict. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy na pinagkakatiwala, nagpapasakop sa iyong kapangyarihan na anuman ang iyo pong kapahayagan sa umagang ito na aming maririnig at maunawaan ay magbibigay, Panginoon, ng ibayong sigla, lakas sa aming pananampalataya. Patuloy po kaming maging matapat ng mga anak mo na sumusunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa lahat ng ito, O Diyos. Let Thy Holy Spirit, Father God, minister in our midst, O God. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Okay, makakaupo na po tayo. Salamat po. By the way, ako po ay ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo po sa 4Ps. I'm facilitating FDS, Family Development Station, for almost 7 years. At nakita ko po yung kahalagahan ho ng family. Ano po? Tinuturo ko po at madalas kong binabanggit sa pagtuturo at laging pinapalahanan ang mga nanay at pamilya na kung merong unang nilikha ang Diyos na samahan ay walang iba kundi ang pamilya. Kapag kato ang pamilya, nauna po yan bago magkaroon ng gobyerno. Meron na hong pamilya. Bago pa ho magkaroon ng mga reliyon, nauna na ho ang pamilya. Sapagkat ang unang nilikha ng Diyos na samahan ay walang iba kundi ang pamilya. Kaya napakalaga ho ng pamilya sa harapan ng Diyos, sapagkat ito ho ay kanyang unang nilikha na samahan sa kanyang harden o sa atin hong mga buhay. Kaya ganun ho natin binibigyan ng kalagahan yun hong pamilya. Dito ho sa atin hong pag-aaralan ay titignan po natin kung paano pong ipinakita at inilarawan ng mag-asawang Amram at Jochebed, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon by carrying Moses. Kung paano nila inalagaan si Moses. At kapag binalikan ho natin sa lumang tipan, ay mababasa po natin yung kabuuan ng konteksto sa Exodus chapter 2, verse 1 to 10. At masyado na hong maliit. Pero mamaya titignan pa rin naman natin, pero mahalaga lang ho, alam mo natin yung konteksto. Yung pangalan ho, kanina binanggit na hindi ho nabanggit yung pangalan dito sa Hebrews chapter 11 verse 23 ay hindi ko alam at hindi ko rin maunawaan bakit ho hindi binanggit. Pero ang mahalaga lang ho doon na makita ho natin, yun hong pananampalataya ng magulang ho ni Moses. Kung paano sila ginamit ng Diyos at paano hubugin yung kanilang anak na si Moses.
Ano po? So yun ho yung titignan natin. Actually, 2 beses lang ho binanggit sa Bible. Ano sa Numbers chapter 26:59, yun hong buong pamilya. Ano na si Amram, Jochebed, at yung kanila hong mga kapatid na si Miriam, si Aaron, ano po, at si Moses. So, the name of Amram's wife was Jochebed. Actually, ni-research ko pa ho kung paano tamang pronunciation ng ano ho eh. Kasi kapag ka sa English po natin, Jochebed. Pero pinakinggan ko po, American English, ang sabi ho, Jochebed. Ano po? Sa iba pang mas malalim ay Jacobed. Kasi ho, o Jacobed. Ang naiso pala, Yahweh, Kubed means is glory. Kaya ang pangalan ho ni Jacobed ay God o Yahweh is my glory. Yun ho pala yung tamang pangalan niya. Ano ho? At meron ho silang anak na 3. Si Miriam, si Aaron, and si Moses. Makikita po natin na bakit ko maganda hong pag-aralan at makita natin. Sapagkat ito hong magkakapatid na ito ay sinasabing they are a people that influence the world through world-changing. Ano po, yung talaga hong ginamit ng Panginoon. Si Aaron, naging leader of the priest. Si Miriam, naging first prophetess, naging unang propetang babae sa Bible na nakatala. And Moses was a deliverer. Siya yung ginamit ng Panginoon para ilikas sa pagkakaalipin ang bayan ng mga Hudyo mula Ehipto patungo sa lupang pangako. Kaya magandang makita natin ang mga bagay na ito. And sa Exodus chapter 6 verse 20 ay nakalagay diyan, Amram took as his wife Jochebed, his father's sister. And she bore him Aaron and Moses, the years of the life of Amram being 137 years. Makikita pala natin na yung napangasawa ni Amram ay yung kanyang tiyahin. Kaya kung tiyahin niya yung napangasawa niya, ay yung anak ko nila, ano yung relasyon? Pinsan ho ni Amram. Pinsan ho. Pero ina-allowed po kasi noon, ganun ho ang nangyari. Pero, yun ho yung kultura nung unang panahon. Ano po? So, magpinsan ho si Moses at saka yung kanyang ama. Okay. By the way, mahalaga ho makita natin yung 3 bagay dito na inilarawan na kung paano ho magiging magulang ano po, ng mga ni Moses nung panahon na yon kasi ho, nagkaroon ng matindihong utos, bigyan lang natin ng background na nung panahon ho ni Joseph, kilala ho siya ng paraon at nilagay ho siya sa isang mataas na posisyon para ho i-provide ang pangangailangan ng mga Israelita. Yun hong 70 kamag-anak ni Joseph ay pinapunta ho sa lugar ng Gosem at doon ho sila nanirahan. Pero dumaan ho at lumipas ang panahon, ang nangyari ay hindi na ho nakilala si Joseph, hindi na ho naalala yung kanyang mga ginawa. At nakita pa ho ng paraon na siya hong namumuno ay napakabiliso ng pagdami ng mga Israelita sa lugar na yon. At nagkaroon ho ng pagkatakot na baka dumating ang panahon na sila ho ay girahin, ay kumampi sa kalaban at talaga hong ma-overpower yun hong mga Egyptian. Kaya ang ginawa ho, pinahirapan sila, at talagang lahat ng mga injustices, pagdating ho sa manggagawa ay nangyari ho sa kanila. At ang mahigit ho, sa lahat ng ito ay yun hong utos ng hari o ng paraon na lahat ng lalaki na ipanganganak ay papatayin. Ipapaanod sa Nile River, at doon ho, mamamatay. Kaya ho, makita ho natin yung puso ng isang magulang, no?
pagkatapos yung mabuntis ni Jochebed, ay nagkakaroon sila ng pangamba, agam-agam, pagkatakot, ano ang mangyayari sa kanilang anak. Sapagkat nung panahon na yon ay buhay na ho si Miriam, buhay na po si Aaron, at nasa kanilang kabataan na, ngunit nasundan ho ng panibagong anak na walang iba, kundi si Moses. At dito nga po, pinakita ng Panginoon kung paano po pinahalagahan yung pananampalataya ng magulang ni Moses. So, three description of Moses' parents' faith. They have the faith that perceives. Ano po? Ang una ho, ay meron silang pananampalataya na nakakakita ng kakaiba. Ano ho? Beyond doon ho sa ating naisip, ay meron ho silang nakita sa batang ito. Ano? Ang sabi ho kasi doon sa verse 23 ng Hebrews chapter 11, verse 23, they saw that the child is beautiful. Ano? Lahat naman ho ng mga magulang, tayo ay ng magulang. Pag ho tayo may anak, ano, ang unang impression kagad kapag lumabas yung bata, ano, kahit anuman ang mukha niya, kahit anuman ang kalagayan niya, ay lahat, ang ganda-ganda ng batang ito. Ano po? Pero, noong panahon na ito, yun o yung nakita nila ni Amram at Jochebed. Ano, ibang klase ho yung bata niya. They saw that this child is beautiful, napakaganda. Ano po? Ang ibig ko sabihin ho pala ng sa Hebrew word ay ra'a, means to proceed, to have vision, to see the purpose of things, to perceive. Tinignan ko po, ano ba ibig sabihin ng perceive? Ito daw ay may naamoy, may naramdaman, nakakaiba, may nakita. Yun ho, ibig sabihin ho, nung makita nila, yung si Moses, hindi lang ho yung kanilang, yung kagandahan ng bata, kundi yung nakita nila, hindi lang yung sa physical na kalagayan ng batang ito, kundi nakita nila na mayroon ho palang purpose, mayroong plano na mas maganda ang batang ito. So, nakikita nila ahead of time na meron hong itinadhana ang Diyos sa batang ito. Kaya sa ibang salin, ang sabi ho sa NIV, they saw that he was no ordinary child. Ibig sabihin ho, hindi ordinaryo ang batang ito. Ano po, ang sabi ho dyan, no ordinary child means God, good, fine, fair, beautiful to people, beautiful in the sight of God. Kasi ho, kinonfirm po yan sa Exodus chapter 2, verse 2. Ano po, ang sabi ho doon, that when she saw, that he was fine a child. Mabuti daw na bata. At alam niyo po ba kung sino nagsulat ho nitong Exodus chapter 2, verse 2? Ang nagsulat ho si Moses. Kinonfirm mo niya na siya'y mabait at mabuting bata. Beyond beautiful, ay mabuting bata. Ang nakita niya ho, at sa Acts 7, chapter 20, ang sabi doon ni Stephen, nung kanyang inilarawan, ang batang si Moses ay, he is beautiful in the sight, or he is beautiful in the sight of God. Ano po? So, kailan niyo huling nakita inyong anak, ng mga bata? Alam niyo po, yung mga pangalan ho ng aming anak, kaya ho ganun yun, kasi it is my dream and na kapag ho ako'y nagkaanak, ang una ko pong ipapangalan ay kung sino yung unang tao. Ay doon ko ipapangalan. Praise God kasi ho, God's favored me na lalaki ho ang nauna. Kaya pinangalan ko ho, King Adam. Tapos kapag babae naman, sabi ko, ang ipanganganak na susunod, ay ipangangalan ko pa rin, kapartner ni Adam. Kaya ang pangalan ho ay Queen Eve. Kaya doon ho yun, yun ho yung nangyari. Kaya actually, ang amin hong plano ay 2 anak lang.
Kaya yung nandito ho, pagpasensyahan nyo na. Kasi po, ang una ho talaga naming plano, dalawa lang. Kasi ho, we always look ahead, paano ang pag-aaral, paano yung buhay, hindi ho madali, di ba? Ang trabaho ko po ay contractor sa isang airport na ang sweldo ho ay minimum. Paano hong itataguyod ang iyong mga anak? Kaya sabi namin, para magandang bukas, kailangan ho, 2 anak. Pero dumating ho ang punto at panahon na nagbago ang isip namin after 5 years. Kaya 5 years ho ang span, noon hong kami ay nagsunod eh. Kasi yung nakita namin na malungkot din pala kapag 2 lang. Kaya nasundan ho. So sabi namin, kahit sino ang dumating, basta iyan, kasunod ni Adan at ni Eva, ang susunod, Sarah. Ayan. Buti naman ho, hindi na sarado yung sinapupunan. Kaya ho, praying si Sarah ho, yun ho. Kaya naging katuwaan sa amin, yung aming anak. Though wala po ako nang ipinanganak, umuwi ho ako, di ako kilala ng aming anak na si Princess. Pag nalapitan ko, inawakan ko, lumalayo, tumatalikod. Kaya hanggang ngayon ho, minsan naka-ismid ho sa akin. Kasi ho, pinanganak ko yan nung gyera nung Pag-start ng pagbomba ho ni Saddam sa Kuwait, lumabas ho si Princess. Kaya minsan natawag ko namin yan Saddama. So yun po, tapos sumunod, nag-pray uli kami, walang kapartner si Princess, so kailangan ng kapartner, kaya naging Prince Abraham po. Yun ho yung takbo ho, kaya ho doon ho sa mga aming mga anak. Kaya yun ho yung pangalan na nabuo. And I praise God. So, beyond that, nakita namin, lahat ho ng mga anak namin ay dinedicate ho namin sa Panginoon. At talaga ho naman, hanggang ngayon, makita namin, they are not perfect, we are not perfect family. Pero we are bound by one spirit, one love, united in faith sa atin hong Panginoon. Kaya nakita namin yung kabutihan at katapatan ng Diyos. As long as you are faithful in the Lord, God will work in our family. So, yan ho yung ilang bagay na malagang makita natin. Ngayon pa lang ho, tignan na po natin, ano ba yung pinapakita ng Diyos dito ho sa mga anak natin, sa pamilya natin. Na saan pararating, beyond 10 years, 20 years, 30 years, na kaya yung magiging buhay? Kasi po, yun ho yung pinakamalagang bagay na makita natin sa buhay natin. Kasi ho, kung ano yung pangarap natin sa ating mga anak, na nilagay ho sa atin ng Diyos, sa ating mga puso, minsan doon ho yung dadalhin ng Diyos eh. At ang pinakamalaga ho ng mga bagay ay yun hong pananampalataya. Na sila ay merong tamang relasyon sa Diyos. Paano naman yung mga bata na talagang may handicap, meron hong, sabi nga, intellectually challenged, or meron hong mga disabled, or deformities sa kanilang mga katawan, paano ba natin makutuhan? Pag kumpleto lang ba, tsaka tayo matutuwa na this is beautiful, this is handsome, So, paano natin pakikitunguhan? The Word of God confirms us at sinasabi po sa Psalms 127 verse 3, ang sabi po diyan, "Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward." So, lahat to pala ng mga bata na ipinanganak at binigay ho sa atin, that is a reward from the Lord. That is a gift from us na dapat ho nating arugain, dapat nating pakamahalin. Kaya nga ho, yung ibang mga magulang, natutuwa ako kahit yung may mga diferensya, physically, at ay nandoon yung kanilang pagtsatsaga at pagtitiis. Kasi sinasabi nga that yun hong magulang, lalo na ang babae, they have the natural affection for the children. Na kahit ano ang mukha, kahit ano ang kalagayan, hindi mo sasabihin pangit
ang lagi mo sinasabi, ang gandang-ganda ng batang ito. Ano? Ang sarap naman, ang bango-bango ng batang ito. Hindi natin sinasabi yung yung pangit. Sinasabi natin maganda. Kasi lahat ng magulang, hindi niya tatanggapin ng anak niya ay pangit. Amen ba? Lahat ng magulang dito, sinasabi kahit anong mukha niya, kahit anong kalagayan niyan, kahit anong itsura niyan, lagi natin sinasabi maganda. Wala mga deformities, wala kasi alam natin na yan ay gift, regalo ng Diyos sa atin. That is a mana, a heritage from the Lord. That we should take care and that we should love our children. So mahalaga yung perspective natin, sa atin, ng mga nakagaya ni Jochebed, ay talaga yung faith nila, ay yung nagdala sa kanila para talagang alagaan at makita nila yung magiging bukas ng kanilang anak. Actually, may mga pag-aaral sa history, narinig ko lang po, sabi Flavius Josephus, sa kanyang Book of Antiquities of Jews, ibig sabihin yung history ng mga Hudyo, ay binabanggit daw na itong si Amram, ay binigyan ng pangarap ng Diyos na ang kanyang anak na si Moses ay magiging deliverer. Kaya sinusundan nila yon. At pinakita na Kaya talagang inalagaan nila. Meron naman isang rabbi, si Ben Ismael, ay sinasabi na sa kanyang Book of Melchita, binabanggit na dahil daw sa kapatid niyang si Miriam, ay doon ipinakita na ang batang ito, na si Moses, ay isang special child. Kaya inalagaan. At makikita natin na si Miriam ay ginamit ng Panginoon talagang para subaybayan, to guide ang batang ito. So, yun yung mga ilang bagay na makikita natin dito. That these parents of Moses have faith that perceives. Number 2 is that they have this faith that protects. Pananampalataya na talagang pinoprotektahan ang kanyang anak. Kasi sabi diyan, despite that they merong order, yun hari, napatayin, at talagang ipaanod sa ilog ng Nile River, yung bata, ang bawat lalaki, hindi nila ginawa. And in spite, they keep the child for 3 months. Ibig sabihin, inaruga nila, pinotektahan nila yung kanilang anak na ito, na si Moses, sapagkat nakita nila They perceive na merong plano ang Diyos dito, merong layunin ang Diyos, ang destiny ng batang ito ay maglilikas sa panahon. Kasi nakita nila ang panahon na sabi sa kay Abraham ng Panginoon in Genesis that 400 years ay magiging alipin ang bayan, ang mga Israelita sa lugar ng Egypto at subalit merong ipanganganak na maglilikas sa kanila. At yun yung kanilang tinitignan. Yun yung kanilang pag-asa. Kaya pinotektahan nila. Kahit na merong takot, merong pangamba. Pero alam niyo sabi faith overcomes the fear of consequences. Yun daw ang pananampalataya, yan yung magtatagumpay o magbibigay sa atin para mapagtugumpayan ang takot na magiging bunga. Alam niyo po, kapag nahuli sila, na meron silang batang inalagaan at hindi pinapatay, sila ang malalagot. Yung nanay at tatay, sila yung mananagot. Sila ay mapapatay. Pero alam niyo po, hindi nila nalintana kung ano man yung banta ng kanilang buhay just to protect this child. So mahalaga din sa buhay natin that we should protect our children. Nowadays, especially, dahil ang mundo natin ngayon ay
grabe ho ang mga kasinungalingan, grabe po ang deception na nangyayari ho sa ating panahon. Kaya kailangan ho nating ingatan. Ano po, minsan ho, madalas ho ang ating protection sa mga bata ay yun hong sila ay huwag paulanan, huwag papasukin dahil may ulan. Ano po, minsan ho, pinoproteksyon na natin ang ating mga anak na magkasakit. Tama po yun. Ano, talagang minsan, iniingatan natin yung mga anak natin na huwag ma-impluensyahan. Tama po yun. Ano po? Pero alam niyo po, ang pinakamalaga to protect our children is to bring them to the Lord. I was blessed kanina po when we prayed our kids dito po. Kasi ho, yung mga bata, napakalagaw niyan. Na sa murang edad nila, sila ho ay nagkakaroon na ho ng pagkakilala sa Diyos. So, protect our children. Ano po, spiritually, kailangan ho makilala nila kung sino ang tunay na Diyos. Kailangan ho sa batang o sa murang isipan nila ay makilala nila na merong tagapagligtas. Yung tatlo ko pong anak, hindi ho ako ang ginamit para magpatanggap sa kanila. Kasi ho, they are Sunday school attendee at every Sunday po, nandyan ho sila. And I praise God for my wife kasi ho, kamunina, ay talaga hong every Sunday, yung mga bata ho, ng aming mga anak, ay talaga hong pag umaten, ay talagang dinadala ho sa Sunday school. Because we believe the value of God sa buhay namin. But, alam mo si Prince ho, at the age of 8, ako ang ginamit ng Panginoon para siya ipatanggapin. 8 years old. Nag-share ho ako. Actually, hindi ko alam kung napag-practicean ko siya or... Pero hindi, I faith. Real po yun, tunay po yun. Siniran ko po siya at naunawaan niya at the age of 8 years old, tumanggap po siya sa Panginoon. Kaya ho, every time na nag-uusap kami, hindi niyo makalimutan his experience in receiving Jesus Christ as Lord and Savior of his life. So, kasi po, yun ho yung pinakamalaga na legacy na pwede ho nating maiwanan sa atin hong mga anak. At sabi nga sa mundong ito, ang mga tao ngayon, ang mga kabataan ngayon, ang itinuturo ho ay walang Diyos. Yung pagiging atheist, may first encounter na meron palang mga ganong beliefs. Nung ako'y nasa Saudi Arabia, nakakasama ko po yung mga Pranses, mga European people, at nung nakakausap ko po sila, sinisiran ko po sila ng Word of God, hindi ho siya naniniwala. They just believe on science. Kaya lang, sayang ho talaga kapag hindi na nakilala ang Panginoon. Kasi po, I started na ginamit ng Panginoon ho sa evangelism explosion. Doon ho sa Ate Grace, saan ba yun? Hansel and Gretel. At ginamit ako ng Panginoon at the lowest point of my life. Minsan ho, ginagamit tayo ng Diyos. Hindi sa panahon ng kasaganahan natin kasi nag-i-enjoy tayo. Minsan, kapag too much blessing ang buhay natin, we tend to forget our God. Maraming na tayong we are busy. Busy in every occasion, marami yung mga okasyon, hindi mo maubos. But when God put me sa pinakamababang kalagayan ng buhay, doon ko po na-exercise living by faith. At nakita ko po, if you are living by faith, God will provide. Kasi nakakapunta ako ng simbahan, 20 pesos lang ang pera ko. Tapos, i-offering ko pa. Nung panahon na yon. Panahon na yon, may bahay kami, may sasakyan. At lahat yun ay nawala sa amin. Pero yun ho yung ginamit ng Panginoon para ho isuko ko ang buhay ko at surrender at magpagamit sa Kanya. I was trained by Pastora Christy, Pastor Al, Pastor Ray, Pastor Joe Floresta.
Yan ho yung mga seniors ko eh. sa faith, para ho ako i-develop, pastoral, trained me to handle salong buhay. Sunod lang ho, Pastor Ray Isaac, discipled me, yung Paul Timothy. Kaya ho, 75 verses, kinabisado ko po yan. Sa biyaya ho ng Panginoon. When I trained as an evangelism explosion delegates, sa biyaya ho ng Panginoon, I was recognized as with the highest honor. Parang valedictorian ako. Graduate ho kami sa Hansel and Gretel kasi ako yung pinakamarami. At saka yung presentation ng evangelism explosion, from grace to man to God to faith, talaga hong nakabisado ko po sa biyaya ho ng Diyos. Kaya ho, nung una, ang tingin ko sa sarili ko ay evangelist. Sabi ko, hanggang dito, evangelist ako. Kasi kahit saan ako mapunta, nagsishare ako ng Word of God. Sinishare ko po yung good news. Kasi alam nyo, only good news can transform people. 1977, our founder, the Godoy's family, ang kanilang unang target nila is this place. Ngayon ho ay Bagong Silang, pero noon ho ay Pulong Diablo. And I was part of this community, Pulong Diablo. Kami ho yung magulo dyan. Tama yung sabi ni Pastor Elmer. Kahit kami ho, nag-aaway, nagbabakbakan, basketball, at tambay. Kaya wala hong makapasok doon. But praise God, kasi ho, by faith, yun hong ating founder, pumunta ho dito 1977. Si Ate Lita, si Ate Bubot, siguro wala na hong, si Kaado, si Ate Bubot, Ate Grace, nakakausap ko pa, Kapeli. At sabi niya, naiyak ko nag-share, I praise God, kasi po, sabi niya, kung nasaan ang unang misyon ng puso ng ating mga founder, dito ngayon ang church nakatayo, ang Crossword Church of God. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hindi ho sila natakot na pumunta ho because they have the good news. At noon hong may mga nakakakilala na hong mga mananampalataya dito, meron akong family, Hernandez family, Certeza family, marami ho kami dito, pati mga kabataan. And I praise God kasi po, out of that number, kami ni Pastor Elmer, medyo nakaahon ho sa biyaya ng Panginoon. And God is using us, para ho tayo to expand the territory of God, of the kingdom of God, sa iba't ibang lugar ho. Na kung saan ngayon ay, ang inyong lingkod ay nasa Crossword San Rafael. But praise God po kasi, hindi ho nila alintana yung magiging consequences nun hong kanilang pananampalataya. Sabi nga, we have how to overcome our fear. We have to face our fear. Kailangan daw harapin natin yung takot. Tinignan ko po, iba-iba akong klase pala yung fear. Tinignan ko, meron hong ang isa hong gusto kong makita dito, yung phobophobia. Ewan ko kung sa mga ating educators, ay alam mo nila, phobophobia. Ang phobia is you are fear to fear. Natatakot ka doon sa kinatatakutan mo. At you need someone to overcome para ho doon sa takot mo, sa kinatatakutan mo. And as believers, malaga ho, our weapon is our faith to overcome fear. Wala hong faith kung walang fear. Lato tayo, meron ho tayo, sabi nga tinatawag na faith of the unknown. Amen ho, mga kapatid? Meron na tayong fear, meron na tayong pag-aalala, meron na tayong pagkatakot. Actually, there are 6 basics of fear na meron daw tayo. Fear of poverty. Di ba? Ayaw natin maging mahirap. Fear of criticism. Ayaw natin. Ibabas tayo. Ayaw natin makriticize tayo. Fear of ill health. Ayaw natin magkasakit. Meron tayong takot eh. Ayaw natin ng pandemya. We have this fear of loss of love.
natin na walang magmahal sa atin. And we have this fear of old age. Diba? Alam niyo, kahit ako'y pastor, meron akong pagkatakot sa pagtanda eh. Kasi tinitignan ko yung history ng aming mga magulang eh. Ang tatay ko po namatay at the age of 61. Ngayon ako'y 62 na, sabi ko, nakalagpas na ako. Di ba? Iba ho pala yung pangalan. Sabi nga na, Ate Grace, iba na ho pala pagka may edad ka. Kasi parang nakikita mo na yung malapit mong hantungan. Nakahinat na. But praise God, kasi nandito pa. Tayo, we have fear of death. Takot. Meron ba ditong gusto nang mamatay? Kahit tayo ay, sabi nga, meron tayong assurance of our salvation, pero minsan, ayaw nating mamatay eh. We have this fear of death. But only faith in God, we can overcome all these fears na minsan ay nararamdaman natin at nakaka-impluensya. Like this family, ginawa talaga nila ang lahat para protektahan itong si Moses. Hindi yung madali yung kanilang pagpoprotekta sa kanilang mga anak eh. Kasi yung pagbata, di ba, pag umiyak, pag dumaan yung mga Egyptian, pwede marinig yun eh. Pero hindi ko alam kung paano nila ginawa, kung tinatakpan yung bibig o talagang nilagay, in-isolate nila sa isang lugar, at talagang hindi na pinapalabas. Baka hindi na nairawan si Moses eh. Kasi 3 months, tignan niyo ang bata. Alam niyo po, di ba, yung mga bata, kapag bagong panganak, ang instruction sa atin ng mga nanay at mga magulang, ilabas ang bata at paarawan. Kasi kailangan kailangan ng vitamin D para mapalakas yung lungs nila, mapalakas yung katawan nila. 3 months. Nilang inalagaan at talagang protektahan. So, how do we protect our children nowadays, mga kapatid? So, we need to prepare them for their future. Yung nakikita natin, kailangan ihanda natin. Kaya susunod dyan, faith that prepares. Teach our children to build their faith in God. Yun dapat ang pangunahin na i-instill natin sa kanilang mga puso at isipan. Kaya dito, this couple, these parents of Moses, they strategize. Sabi nga, faith strategize. Kailangan yung faith mo, kailangan may plano, kailangan nakikita mo anong magandang strategy na gawin natin. Kaya doon sa Exodus chapter 2, verse 3 to 10, basahin ko lang po, when she could hide no longer. Siguro nahirapan na sila, struggle nila. Paano gawin natin dito? Kailangan na nating ilabas. You have to let go. Ang batang ito, kaya sabi ko dyan, gumawa sila ng basket and daubed it with bitumen and she put the child in it and placed it among the reeds in the river bank. Parang ibang version. Pero ang malaga lang ay gumawa sila ng basket, nilagyan nila ng waterproof, yung alkitran ang sabi, tapos inilagak si Moses, at yung nanay ay binitawan po. Pero ito ang maganda, si Miriam, at that time, sabi ng mga ilang preacher and scholars, si Miriam noon ay alipin na ng prinsesa ni Paraon. Kasi sila ay mga alipin sa lugar na yon. So nagtatrabaho na bilang alipin o bilang siguro ay housemaid si Miriam kay prinsesa o the princess of Paraon o Pero nandoon. At nung binitawan, binabantayan talaga yung bata. At providentially, yung care at favor ng Panginoon nandoon sa bata. Tamang-tama naman na lumabas yung prinsesa para maligo, ang sabi doon. At habang naliligo, nakita yung basket,
at pinakuha sa kanyang mga alipin, at nung buksan ho, ang sabi ay ito'y isang anak ng Ebrea. Ang tanong, paano nakilalang anak ng Ebrea o Ebreo? Ay kasi ho, ayon ho sa mga pag-aaral, dahil yung batang ito, si Moses, ay tulina. Doon ho, yun ho kasi ang unang palatandaan na ikaw ay Hudyo at 8 days of your giving birth, kailangan matuli. Kaya ho, yun ho, umiyak at nahabago, naawa itong prinsesa sa bata. At sinamantala naman ni Miriam, sabi niya, meron akong kilalang pwedeng mag-alaga dyan. Baka gusto nyo, inalo ko sige, humanap ka. At si Miriam ho, wise, ginanap po, ang kanyang pinili, yung kanyang nanay. At sabi doon, sa verse 9, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang bata, at bibigyan kita ng sweldo, pero pagdating ng panahon, ibibigay mo siya sa akin at siya ay aking magiging anak. Alam niyo po, ang maganda ho yung favor na ginawa ng Panginoon. Nag-alaga na ho yung nanay, pero may sweldo pa. Yung alipin, walang sweldo. Pero, alam niyo, sariling anak, nakita niyo yung gawa at kilos ng Diyos dito. Makita ho natin na napaka-mysterious. Sabi nga, napakahiwaga ho pag gumawa ang Diyos Hindi ho natin maintindihan, but we have the faith, na ang Diyos ay gagawa. I do believe na this couple, these parents, they are praying for God. Kasi sabi nga if you want impossible or impossibilities na mangyari sa buhay mo, pray for the impossibility na solusyon na gagawin ng Diyos. Kasi in our own way, talagang mabibigo tayo. Pero alam niyo po, kapag ang Diyos yung gumawa, all things are possible. With God. Makikita natin yung mga heroes of faith. At sabi nga, faith is the confident of God's word. May pangako po Pinanghawakan lang pangako that this son will be a deliverer, Lord. So protect him and guide him, take care for him. Kaya humigamit. Alam niyo po ba, ako ho ay patuloy na nag-aaral at nakita ko po, sa bawat tugon sa panalangin ng Diyos, sa Diyos natin, lahat ho may ginagamit na instrumento. Lahat ho may ginagamit na instrumento. Ang Diyos. Kung paano ho ginamit si Miriam, ginamit ho yung prinsesa, instrumento, para yung bata ay maihanda. Ay ganun din ho sa mga buhay ho natin. Even Jesus, kahit yung pagpapagaling niya, yung bulag, dumura, at pinunasan yung mata, may instrumento. The Word of God, ginagamit ng Diyos. For healing, for creation, at ano pa man na kailangan natin. So, ginamit po itong prinsesa para kay Moses at sa magulang. Paano niya inihanda yung bata? Of course, sinamantala nung ni Jochebed, na siya ay maturuan yung bata, si Moses, at the early age ng kanya. Alam niyo po kasi, sa pag-aaral, mahalaga yung 0 to 7 years old. As an examples, 7 to 12 years old, we are a teacher of our children. And 12 years old and up, we are a friend. Sabi nga kasi di ba, kapag hindi nyo kaibigan ang iyong anak at the age of 13 and above, hahanap po ng kaibigan sa labas. At ito yung simula para sila patuloy na ma-influensyahan sa labas. Kaya yung being an example, 0 to 7 to 6 years old, ay mahalaga yung period na yan. So we need to spend time sa ating mga anak.
At turuan ho sila. Ihanda ho sila. Kasi nakita ho natin, itong si Moses po, noon siya ho ay inihanda ng kanyang magulang, para ipakilala ang Diyos, ang tunay na Diyos. Yun ho, yung panahon na kung saan, ay iniwanan niya si Moses at ibinigay ho doon sa prinsesa, tinuring na anak. Bagamat nakapag-aral, sabi nga, he was educated in the wisdom of in Egypt or the Egyptian, he was mighty in words and power. Ibig sabihin, naging makapangyarihan si Moses. But at the age of 40, bumalik ko siya at iniwanan niya po ang lahat na yon. Bakit po? Kasi yung naturuan kung sino ang tunay na Diyos, that Jehovah is the real God, that the promises of God from Abraham, to Isaac, to Moses, to Jacob, and Joseph, ay totoo po. And the promised Savior ay darating. Kaya tignan niyo po, yun yung mga dumadating sa turning point ng buhay na talaga kapag yung ating pananampalataya ay naipasa natin sa ating mga anak, lalaki ho sila. Ayon din sa pananampalataya na ating nakilala. Because, pinakita dito, that the parents' faith affected their child, Moses. And our faith can also be affected other people that surround us. Kaya mahalaga yung faith natin. May pakilala natin ang tunay na Diyos, may pakilala natin kung sino ang tagapagligtas. May pakilala natin na merong pag-asa sa buhay natin. Walang iba kundi ang Diyos. Minsan kasi, sabi nga, ang mundong ito, napakahirap po naman. Minsan kini-question yung faith natin, kung may Diyos, bakit may sakit? Bakit ang Diyos merong mga binibigay ng mga problema? Alam niyo po, ang dalas ko lang pong sinasagot, lagi minsan, pag tinatanong, totoo ba ang Diyos? At totoo ang Diyos. Isipin mo kako kung maintindihan mo ito. Kasi wala pa akong nabasa, kung merong nakaintindi, at pinapaunawa. Sabi ko, yung mangga, kapag namunga, maasim at matamis. Tapos, kung saan siya itinanim, wala namang asim, wala namang tamis. Paano nangyari na naging maasim at matamis ang mangga? Kung hindi Diyos ang may gawa, kung walang gumawa dyan. Kaya sabi ko, totoong may Diyos. Kasi kahit science po, hindi pa ako napapaliwanag yan Na kaya umasim ang mangga, kasi maasim ang lupa, maasim ang tubig. Wala po May tubig bang maasim? May tubig bang matamis? Wala ho. Kung walang Diyos, sino ang may gawa niyan? Ikaw. Sarili mo nga, hindi mo nga maintindihan Tapos sabihin mo, walang Diyos. Kaya magulang natin, we need to prepare our children. Alam niyo po, yung age daw natin, age ng mga bata, from 0 to 6, walang tinikilala na Diyos yan, kundi ikaw. Kasi ikaw lang nakikita Di ba? So you are the representation of God sa iyong anak. Kaya the way you live, the way you teach your children, and the way you model your life to them ay napaka-importante. Kasi yun yung magre-reflect at magpapakilala na ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya parents' responsibility, sabi ho dyan, mahaba na yan. Sabi ho dyan sa Ephesians chapter 6, verse 4, fathers, sa Tagalog, mga magulang, kasi father song in address. Do not provoke your children into anger,
but bring them in the discipline and instruction of the Lord. So mahalaga ho, mga kapatid, mga magulang lalo na ho, at magiging magulang, that we should bring our children into the instruction of the Lord. Ibig sabihin, mahalaga yung Word of God. Kaya ho, sabi dyan sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7, and these words that I command you, utos today, sabi niya, shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lay down, and when you rise. So mahalaga ho pala yung ating buhay, mga magulang at kapatid. Ano po, yung paano ho tayong mabuhay. You have to walk our talk. We have to be an example to our children. I praise God kasi po, I have decided to serve the Lord. At yung mga anak ko po, nakikita ko nila how we do our service to the Lord. At yun ho ay isang legacy na nakikita at sinusundan ho nila. And I praise God ho kasi ho, lahat ng yung sila Adam po, kahit na sila malayo, they are continuing serving the Lord. Ano po, si Abe po, in his life church sa Pampanga, doon ho sila involved. And my 2 kids dito, ay nandito po. At sama ho natin sumasamba sa Panginoon. So, makita ho natin that we need to prepare our children. Para ho, pagdating ho ng panahon, tama po yung prayer at tama ho yung Word of God, that you should train up a child while they are still young. That when they grow old, they will not depart from it. So kung ano yung tinanim mo, kung ano yung iyong pinakita sa kanila, yun ho yung mangyayari at gagawin ng iyong mga anak. Kaya parents, sana ho, wag ho tayong tamarin sa pagsamba. Wag ho sana tayong tamarin sa pananalangin. Ano po? Wag ho sana tayong tamarin sa pagbabasa ng Biblia. Kasi po, ang malaki daw problema ngayon na hindi ho tayo makalakad ayon doon sa pananampalataya kasi hindi natin maturuan ang ating mga anak kasi ho, tayo mismo ay nagkukulang sa atin hong pag-aaral at sa atin hong paglakad sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi madalas ko po itinuturo ho sa mga magulang, sa Porpis, alam niyo po, ilang barangays ho ang hinahandle ko. There are 10 barangays. At ang sabi ko sa kanila, gusto ninyo ang anak ninyo magkaroon ng takot sa Diyos. Ang tanong, nagpe-pray ka ba? Pag inassign mo mag-pray, lahat, nagtatago, wag ako pastor, wag. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Tinuturuan mo ba yung anak? Sabi nga ho, hindi ho tayo pwede kahit sa paaralan. Hindi ho natin pwedeng ibalandra lang yung mga anak natin at bahala ka na, o sige, palakihin niyo yan, pag-aralin niyo, bigyan niyo, turuan niyo ng tamang values. Hindi po. Kasi ho, tayong mga magulang, tayo ho, 24/7, kasama ho ng ating mga anak. And we need to set an example sa ating mga anak. Si Amram and Jochebed, makita ho natin, because of their faith in the Lord, at kanila hong in-example sa kanilang anak, at itinuro sa kanila ang tunay na pananampalataya, nakapagtatago sila ng isang pamilya. Hindi man sila kilala, they are unknown, unnamed personalities in the Bible, hindi siya binanggit. And yet, they build up 3 kids that are world changer, world leader, and they are spiritual giant. Even in our times, makikita po natin. Kita niya, because of the influence of the parents, because of their faith. Ay napakadelikado po sa panahon natin.
We need to tell the truth. We need to live the truth, sabi ni Chuck Swindoll. And we need to model the truth and to uphold the truths sa ating buhay. For us, na makapag-raise up po tayo ng men and women that is godly and God-fearing people of God sa ating panahon at sa darating na panahon. Amen po, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Are we blessed? Okay. Okay, tayo po ay manalangin. Can I challenge all the parents to stand up? All the parents. Single parents, single father, ano po, lahat ng parents. And I would like to minister to our dear parents in this congregation. Alam niyo, hindi ho madali ang pagiging magulang. Ano po? There's a lot of sacrifices we need to do to take care of our children. Kaya mahalaga ho yung ating panalangin, and we need the blessing of the Lord sa buhay natin. Pwede ho tayong yumuko, mga magulang. Panginoon, we have heard your words, how Amram and Jochebed, their faith, O God, that influence and change the history of the world through their children, O God. At nakita ho namin yung kanilang pananampalataya to take care of their child, of their children, Panginoon, and how did they prepare them for a greater purpose that you wanted for their children, Panginoon. So dalangin ko po, Panginoon, sa mga magulang na nandito, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ang iyo pong knowledge and wisdom, guidance, O God, favor, ay pagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon. And I pray, Father God, that you strengthen them in times of adversity, in times of many troubles that they have walked on through, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I pray that you cover them with your precious blood. And I pray, Father God, that there will be abundance of provision in their lives, O God. Be gracious and merciful for these parents nandito ngayon. Sa inyong harapan, Panginoon. Help them, O God. We are our hope. You are our strength, O God. And Lord, continue to empower them, Panginoon, according to your will and good plan sa kanila, lalo na sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po. Can I encourage the young people to stand up and pray for you? Ano po? Yan. Salamat, Panginoon, sa mga kabataang ito na iyo pong pinagkatiwala sa Iglesia ng Crossworld, Panginoon. Do pray, Panginoon, to strengthen their faith, Lord God, at patuloy, Panginoon, na hubugin mo siya, ang bawat isa, Panginoon, tungo sa mas malalim, tungo sa mas magandang kinabukasan, Panginoon. And Lord, I pray na lalo silang maging mapagmahal sa iyong salita, O Diyos. Because your word says, O God, that if we worship you, if we will serve you,
There will be a blessing of food and water. There will be a longer life that you will give to all your people, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, O Diyos, ang magandang plano at magandang bukas sa mga kabataang ito, na sila'y itataguyod mo, Panginoon, for your greater glory of their life, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And Lord, samahan mo po sila sa lahat ng paglalakbay, pananampalataya ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat po that you are the God of yesterday, today, and tomorrow. You are the God that never changes. Thank you for your faithfulness. Thank you for your promises, O God, that never failed us, O Father God. Kung kami, Panginoon, ay patuloy na manghawakan sa iyong mga pangako. Salamat po, Ma. Bless them, O God, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Maraming salamat po. And we can sit now. And thank you. And God bless everyone.